Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, isang miyembro ng BIFF patay matapos makaengkwentro ang militar sa Maguindanao del Sur. Pasig River Expressway hindi pa tuluyang kanselado. At Alas Pilipinas pasok sa semis ng AVC Challenge Cup. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakasagupa ng mga militar ang ilang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Butilen, Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat ng 6th Infantry Battalion ng Philippine Army, nagsasagawa ng military operations ang mga tropa ng Joint Task Force Central sa nasabing lugar nang makaengkwentro nito ang mga miyembro ng local terrorist group. Tumagal ng 5 minuto ang bakbakan na naging sanhi ng pagkasawi ng isa sa mga miyembro ng BIFF. Na-recover din sa pinangyarihan ng engkwentro ang caliber .45 pistol na may 5 magazine, isang analog cellphone at ilang explosives. Kasunod nito agad na nagsilikas ang ilang mga residente. Una nang isinuplong ng lokal na komunidad ang presensya ng mga miyembro ng teroristang grupo kung saan ilan sa mga ito ay may existing warrants of arrest at sangkot umano sa extortion at iba pang legal na aktibidad. Hindi pa tineterminate ng San Miguel Corporation o SMC ang kanilang kontrata sa gobyerno para sa 95 billion pesos Pasig River Expressway o PAREX. Nilinaw ni Toll Regulatory Board o TRB Executive Director Alvin Carullo na di pa sila nakatatanggap ng confirmation sa termination of contract mula sa SMC. Matatandaan na noong Marso, sinabi ni SMC President Ramon Ang na hindi na niya itutuloy ang PAREX dahil sa sentimiento ng publiko na hindi pabor sa naturang proyekto. Bagamat inanunsyo na ng SMC na di nila itutuloy ang project, wala pang otoridad ang pamahalaan na i-terminate ang kontrata. Paliwanag ni Carullo na sa ilalim ng Supplemental Toll Operation Agreement, may financial consequences kapag ang government ang nag-withdraw. Samantala, wala namang financial obligations kapag galing sa SMC ang withdrawal, kaya't kanilang hinihintay ang inisyatibo mula sa SMC. Pasok na sa semifinals ng Asian Volleyball Confederation o AVC Challenge Cup ang Alas Pilipinas matapos nitong magwagi sa ika-4 na pagkakataon. Sa laban nito kontra Chinese Taipei sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila kahapon, May 26, na naigang Pilipinas in straight sets 25-13, 25-21 at 25-18. Pinangunahan ni former PVL Best Outside Spiker Ea Laure ang Alas matapos maka-score ng 15 points sa 12 attacks, 2 service aces at 1 block. Gayon din si Vanny Gandler na nakapagtala naman ng 12 markers. Una nang napataob ng Alas Pilipinas ang mga kapunan ng Australia, India at Iran sa pool phase ng kompetisyon. Ito ang unang pagkakataon na makakausad sa semis ng AVC competition ng Pilipinas sa loob ng 63 taon. Bagay na lubos na ikinatuwa ni Philippine National Volleyball Federation President Ramon Tat Suzara na nagpaabot ng pagbati sa koponan. Sunod na makakaharap ng national team ang Kazakhstan sa Martes, May 28. Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.